So ano yung gagawin mo pag mayroon kang makinang na-stock na natambak mo dun sa gilid at plano mo siyang paandarin ulit, no? Ayan, kung ano yung mga mangyayari sa motor mo, no? Pag ito ay natambak. So, ganito yung sitwasyon ng motor na ito na ayusin natin, no? Yung, kumusta mga idol? Good morning po sa inyo lahat. Ayan, pasensya na ako, hindi tayo nakapag-upload itong mga nakaraang araw, no? Kasi naging busy tayo sa ating mga konting negosyo, mga idol. Ayan. Tapos may mga bagay-bagay tayong ginagawang personal, tsaka nagpipitik-pitik din kasi tayo, no? Ang dami kong hanas sa buhay, no? Ayan, so ngayong araw ay anong gagawin mo pag meron kang makina na na-stock up, no? Yun po yung katanungan natin dito. Titignan natin lahat ng anggulo, no? Step by step natin yung ayusin, no? So marami tayong tutorial na magagawa dito. Yung unang problema na gagawin natin doon kasi nag-lock po yung kanyang kicker, no? Ano yung gagawin natin para masolusyonan yung hindi ma-kickstart? No, automatic lang naman talaga yun. Matic po yung pag natambak po yung motor. Yun po yung unang solusyonan natin. Tapos yung iba, papalabasin natin yung kuryente. Check natin kung may kuryente. Tapos, ayun na, ilaw, braking system, lahat. No? Pero mag-uumpisa tayo doon sa makina kasi hindi ma-start. Okay, so ito po ay MP100 na Rusi. Kung makikita nyo dyan mga idol, ayan, no? So MP100 Rusi, yan po yung aayusin natin, no? Natambak ko dito sa gilid, yung makikita nyo maraming basura. Ayan, kaya bawas kalakal tayo ngayon, bawas linis, ayusin natin. Baka maya makursunadahan pag naayos natin, no? Bilhin ng mga tropa natin, no? Pwede rin, no? Presyong magkaibigan. Alright, so ayun mga idol, no? Nalabas na po natin. Ayan, good morning. Nulit ko MP100. So tignan muna natin yung bago natin baklasin yung makina. Tingnan muna natin yung sitwasyon ng mga ayusin natin. So wala po siyang brake. Umikot po yung brake rod. Walang brake rod. Okay, so isa po yan sa ayusin natin. Hinanginan ko siya. May hangin po. Ayan. So yung loob ng U-box, tignan natin kasi nandito sa loob yung CDI. Alright, walang CDI. Ito yung socket ng CDI. Okay, mukhang maglalagay tayo ng CDI. Ayan, no? So may tutorial tayo dito sa wiring, no? Ayan, starter motor din, wala. Ayan, no? Starter motor, puktol. Motor, starter relay, sorry. So may tutorial tayo magagawa dito about sa starting, no? Paganahin natin yan. Alright. Siyempre yung upuan babalutin natin, no? Yun nga, sabi ko, unahin natin yung kanyang makina. No, ano yung gagawin mo pag stock up yung makina? Kasi, mapapansin natin dito, hindi siya makickstart. Tigas, oh. So, saan nga ba nagkakaroon ng stock up? Okay? Unang-una, saan nagkakaroon ng stock up? Yung mga ganitong klaseng natambak, no? Bakit nagkakaroon ng stock up? Unang-una, dito sa loob na ito, no? Sa part ng kanyang bore. At saka dito sa kanyang head. Okay? So, paano nagkakaroon ng stock up? Inatambay lang naman, okay naman po siya, no? Yung moist o halimbawa na napapaulanan mo siya, lagi siyang nasa ulan, ganyan may tubig pang nahuhulog o galing dito. Ayan, ang nangyayari, pag pumasok po yung tubig dito sa part ng kanyang carb, ng kanyang karburador, papasok po yan dito sa loob. Okay? Papasok sa loob at maiipon po siya rito, no? Pagi ng bore, mag-i-stack po yung tubig dyan, kakalawangin po yung piston. Yun na, hindi na po siya maglalaro, no? Kahit anong sipa natin, hindi na malalaro kasi kakalawangin po yung piston sa kanyang bore, no? Hindi na siya mahihila. Okay? So same as doon din po sa kanyang balbula, no? Pag natambay natin to tapos naka-usli po yung balbula, napasukan po ng tubig. Ayan, so mas marami po yung papasok na tubig, pati yung balbula may stroke din. Pero yung pinaka malalang maapektuhan yung kanyang piston ring. Okay? So yun po yung unang magiging sani, no, ng pag-i-stack po ng kanyang kicker, no? Hindi siya makiker dahil nag-stack po dito sa bore. So Papa Chad, sabi mo mayroon pang isa, no? Kasi dalawa po yung pwedeng mangyari dyan, no? Dito sa part ng head, no, yung piston at saka yung valvula, pwedeng tumukod yung nabaluktutan, okay, hindi ma-kickstart.
kinalawang dito sa loob ng piston, no? So dito sa bahaging ito yung una. Saan pa po yung isa pa dyan? So punta tayo sa kabilang side. Okay, so dito naman po sa kabilang side, dito po sa part ng kanyang flywheel, mga idol, no, mayroon po dyan yung ating stator coil, yung ating flywheel pala, mayroon pong 3 bolt yan na Allen na humahawak po doon sa ating Bendix drive, no. Once po yan na lumabas po yung isa sa mga Allen na yan, kasi yan po yung naging karaniwang issue, pag lumalabas po yan, sumasabit po siya doon po sa kanyang stator coil, no. Ang nangyayari, sinisira po yung stator coil, no. Sana yung problema ng motor na ito wag dito, kasi mas mapapagastos tayo, no, kasi bibili tayo ng stator coil. Pero kung dito lang sa bahaging ulo yung nag-stuck nito, no, kasi ayan, kadalasan doon naman talaga pag nauulanan, ano, mas mapapatipid tayo. Pero pag dito, mapapagastos tayo ng stator coil. So sana dito lang, kasi valve seal lang at saka labor line gagawin natin dyan. Refresh lang yung gagawin natin. Okay? Mas mura kaysa dito. Alright? So una muna natin gagalawin dito sa bahaging ito, no? Okay? So yung gagawin mo, tatanggalin mo yung 4 na bolt na yan. Ayan. Isa dito sa taas. To. 4 yan, no? Kung hindi mo ito matanggal, tanggalin mo na rin ito, yung cover ng kanyang kadena. Okay, tanggalin natin. So ayan mga idol, no, baklasin muna natin. Ayan. So dito wala tayong gagawing cut. Bahala na kung humaba man yung video, putol-putulin na lang natin para rin sa inyo, no. Baka sabihin nyo pinuputol natin, meron tayong mga katawan na bahagi. Wala tayong ganong mangyayari. So, step by step natin ito yung papakita. Ayan. So, para to sa mga idol natin na gusto pong matuto about small engine, no? Diba, wala tayong pang-TESDA, no? Or wala tayo, dahil nga maraming gusto nang matuto ngayon ng small engine, no? Marami ng slot para sa sa TESDA, no? Eh, maaari mo itong maging guide. Gaya na sabi ko, kung gusto mong mapaandar yung motor mo na na-stock. Okay? So, napansin natin dito, wala po siyang kadena. Yan. Pag natanggal mo na yung 4 na yun, may sumasabit yan dito yung dowel. Ano yung dowel na tinatawag? Ito po yung dowel na doon sa kabila sumabit. Alright, so good news. Good news, wala dito yung problema. Maganda po yung stator, walang sira. Ayan, walang sira yung stator. At yung sinasabi kong tornilyo na 3, ayan, good condition po siya. Alright, maganda po yung tornilyo. Ito yun, no, yung alin na yan, no. Yun, so good po siya. Ayan. Ayan. So walang problema. Sadyang naandito po sa bahagi ng head yung problema, no? Yun. So good news yun para sa akin, dahil hindi dito yung nagka-problema, kundi dito. Good news yun kasi unti lang yung magagastos natin kaysa dito. Okay? So sana walang ibang problema, nag-stack lang. Kaya buksan na natin, step by step natin yang ipapakita sa inyo kung ano yung mga tornilyong dapat unahin. So, okay. So, tatanggalin ko muna to. Ayan yung 8 na yan. Magkabila, kasi sa kabila wala na, oh. Okay. Pwede kayo magtanggal dito or pwede rin dito, no? Okay, pero yung gagawin ko, dito ako magtatanggal kasi hahasa tayo ng head, no? Hahasain natin yung kanyang head para maganda po yung compression, parang bago lang. Okay? So, tanggalin ko to. Alright na, alright. Ito muna. So ito yung ulit ko, isa na lang po yung tornilyo dito, no. Okay. So diskarte mo naman yung mga idol, no. Ang malaga, nagbibigay tayo ng idea. Ayun. So dito pa lang sa bahaging ito, nakita ko na doon talaga yung problema. Na-stuck talaga. Paano ko nasabi mamaya? Tanggalin ko muna. Aray ko. Nakita nyo ba yan?
Nakita nyo ba yan? Aray ko. Yan po yung mga pumasok po na tubig sa loob ng carburetor. So sana dito sa loob ng carburetor hindi to stuck. Ayan, so sana goods pa to. At hindi siya nagloloko. Kagaya ng jowa mo na nagloko. Alright, aray ko. Tanggalin mo na lang. Antayin, matigas ha. Okay. So dito po sa bahagi ng kanyang karburador, so sana magawan pa natin to ng paraan. Stock up na po siya mga idol, no. Yan, tatanggalin na lang natin yung hose kasi may crack na naman. Aray ko, ayaw matanggal. Talagang stroke na siya. Yun. May gumalaw na nakita ko. Uy, na magic na to ah. Dito na lang. Yung unang papagalawin natin dito ay yung ma-kickstart natin. Yung yun ang pinaka mahalaga at unang gagawin natin. Ma-kickstart, magkaroon po siya ng compression. Okay, so tanggal na. Ay ko. Ayan o. Ito yung mga puti-puti na yan. Tubig po yan na pumasok dito sa loob ng ating head. Okay? So, paano mo baklasin yan? Tatanggalin muna natin syempre yung mga tornilyuhan ng tambucho. Tambucho. Tapos sa kabilang side dito, dito mayroon po yung 10 mm. Ito po. Ayan, 10. Meron po yan dyan 10 mm na tatanggalin natin. Tapos itong kanyang air sanction. Tatanggalin din natin to. Ayan, putula na nga eh, no? Putol na rin yung air sanction. Gagawin natin sa air sanction na yan, i-disconnect natin yan. Kakapunin natin. Okay? Kasi wala na tong air sanction. So, pag natanggal na natin sa ilalim, tanggalin na natin ito. Tapos yung dito sa kabila. Tapos bubuksan natin dito sa kanyang timing chain, no? Yung cam sprocket dito. Okay, so buksan ko na. Hain ko tong kanyang air sanction. Kasi inuulit ko, yung iba dyan na alam na po gawin yung video or yung mga nainip na sa video, pasensya na po, no? And so, purpose ng ating video, tutorial purpose, step by step. At pinapakita ko kung paano baklasin lahat. Right ko. Bukol. Lagi na. Ikaw guys, 40 days video. 45 days video. Ang 15 days. And, so nakita nyo, open na siya. Open. Para YouTube ini. YouTube. Wan makim na ano ngayon. Tagas. Yeah, so tanggalin natin yung tatlong bolt dito po sa kanyang sprocket ng timing chain. So pag natanggal mo, pwede itulak. Ayan, no? Ganun lang siya ka-basic. So, dito po sa kanya, no, pwede mo lagyan ng mga tinanggal yan, no? Nagmamagnet, oh. Okay. Pagkatapos nun, ito namang 4. Tapos itong isa na 10 mm. Okay, so nasa na yung saan mo unahin. Yes. Okay. Ayan. So dito po meron po yung washer, no? Ayan, ito po yung washer. Tapos yung nut. Yung washer tsaka nut. Right.
Uy, ulog. Oh. Ayan, so may mapansin kayo sa isang nut, bronzy dapat to dito. No, kasi ito sa bahaging ito, dito dumadaan yung langis, dapat mainit to. So napansin ko parang nandito na yata yung bronzy. Kasi yung dalawang nahugot natin ay ordinaryong washer lang. Ayan o, parehas. So baka naandito. Yun, tumakbo. Try ko. Yan nga. So gaya ng sabi ko, napunta nga sa taas yung bronzy. No? Dapat yung bronzy na washer na ganito, dito to nakalagay kasi dito yung mayroong langis. Ayan o. Papakita ko yung pagkakaiba ng dalawang washer na yan. Okay, so ito bronzy, ito ordinaryong washer lang. Okay? So dito sa tatlong yan, ordinaryong washer, tapos yung isa yung bronzy dito sa baba, no? Pakita natin. Dito sa bahagi yung bronzy. Okay? Tingnan mo yung bronze. Yung bronzy ayaw magnet oh. Lalaglag. Eh? Diba? Kasi bronzy siya. Ito nagmamagnet. Okay? Okay. So, pag natanggal yun, pwede mo nang yun oh. Uy, nakita mo yun oh. Aray ko. Umano yung uy. Yun. Yun po siya sabi natin mga tubig-tubig. Yun. So good news. Dito mukhang maganda. Ayan o. Sana ba yun? Ayan. Maganda rito no. Kahit hindi na tayo maghasa. Ayun yung mga tubig oh. Nakita nyo ba? Tuwad natin ha. Yun oh.